Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malaking pagbabago sa ruta ng mga dambuhalang barko ang nagaganap ngayon sa gitnang silangan. 6 na dambuhalang supertanker ng Saudi Arabia ang biglang umiwas sa Gulf of Aden matapos makatanggap ng mga direktang banta mula sa rebeldeng grupong Houthi ng Yemen. Ang ulat na ito na batay sa pinakahuling datos sa pagsubaybay sa mga barko ay nagpapakita ng lumalalang tensyon sa isa sa pinakamahalagang daanan ng kalakalan sa buong mundo. Ayon sa impormasyong nakalap mula sa ahensyang Reuters, ang mga naturang barkong may bandila ng Saudi Arabia ay nagbago ng kanilang direksyon nitong mga nakalipas na araw. Sa halip na dumaan sa karaniwang ruta, patungo na sila ngayon sa katimugang bahagi ng kontinente ng Afrika. Ang hakbang na ito ay itinuturing na direktang tugon sa seryosong banta ng mga Houthi na targetin ang anumang sasakyang pandagat na may kaugnayan sa Saudi Arabia. Nabatid mula sa mga datos ng 6 na supertanker na ito ay walang dalang kargamento sa kasalukuyan at pabalik na sana mula sa kanilang mga destinasyon sa Asya. Namataan silang naglalayag ng magkakasama bilang isang formasyon patungo sa katimugang Afrika. Iniwasan nila ang mas mabilis ngunit mas mapanganib na ruta sa katimugang bahagi ng Red Sea, kung saan matatagpuan ang kilalang makitid na daanan ng Bab el-Mandeb. Ang Bab el-Mandeb ay isang makitid at lubhang kritikal na kipot na nag-uugnay sa Gulf of Aden at Red Sea. Dahil sa banta ng mararahas na pag-atake gamit ang mga drone at misil ng Houthi, pinili ng mga kapitan ng barko na tahakin ang mas mahaba ngunit mas ligtas na ruta sa paligid ng Afrika. Ang desisyong ito ay nagpapakita ng matinding pangamba para sa seguridad ng mga tripulante at ng mga dambuhalang sasakyang pandagat. Batay sa real-time na datos ng AIS ship tracking mula sa LSEG at Marine Traffic, isa sa mga tinukoy na supertanker ang barkong may pangalang Dilam. Sa huling tala ng sistema ng pagsubaybay, ang nakasaad na destinasyon ng Dilam ay Gibraltar sa halip ng mga daungan sa Red Sea. Ang pagbabagong ito ng ruta ay nagpapakitang seryoso ang banta at hindi nais ng mga operator na isugal ang kaligtasan ng kanilang mamahaling mga ari-arian doon. Sa kabila ng mga ulat na ito na kumakalat sa buong mundo, nananatiling tahimik ang pamunuan ng mga barko. Ang kumpanyang Bahrain na pangunahing operator ng mga dambuhalang barkong ito at nakabase sa Saudi Arabia ay hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag. Gayon din, ang mga opisyal ng pamahalaan ng Saudi Arabia ay hindi agad sumagot sa mga kahilingan para sa komento hinggil sa biglaang pagbabago ng ruta ng kanilang mga supertanker. Upang maunawaan ang laki ng operasyong ito, ang bawat isa sa mga supertanker ay may kakayahang magsakay ng hanggang 2 milyong bariles ng krudo. Ang pag-iwas ng 6 na ganito kalalaking barko ay nagpapakita ng malaking epekto sa lohistika ng langis sa buong mundo. Ang anumang pagkaantala sa kanilang biyahe ay may direktang impluwensiya sa supply at presyo ng enerhiya sa pandaigdigang merkado kabilang na ang Asya. Ayon sa dalawang mapagkakatiwalaang mapagkukunan ng impormasyon sa industriya ng kalakalan, ang desisyong dumaan sa Cape of Good Hope sa Katimugang Afrika ay ginawa pagkatapos ng masusing pagsusuri sa sitwasyong pangseguridad. Sinuri ng mga eksperto ang panganib ng posibleng pag-atake ng Houthi at nagkasundong mas ligtas ang mas mahabang ruta kahit na magdudulot ito ng karagdagang gastos sa krudo at mas mahabang oras ng paglalayag. Ang pag-iwas na ito sa Red Sea ay may napakalaking kapalit sa oras, pondo at kagamitan ng kumpanya. Ayon sa mga kalkulasyon ng Reuters, ang pag-ikot sa Cape of Good Hope patungong Suez Canal bago makarating sa mga daungan ng Saudi Arabia sa Red Sea ay magdaragdag ng hindi bababa sa 25 araw sa paglalayag. Ang karagdagang halos 1 buwan sa dagat ay nangangahulugan ng mas mataas na konsumo ng krudo at mas malaking pasahod sa mga tripulante. Matatandaang noong ika-20 ng Hulyo, formal na nagdeklara ang rebeldeng Houthi na sinusuportahan ng Iran ng isang embargo sa paglalayag laban sa Saudi Arabia. Ang deklarasyong ito ay nagbukas ng isang bagong yugto ng labanan sa karagatan. Bahagi ito ng mas malawak na tensyon sa rehiyon kung saan hinarap ng Houthi ang Estados Unidos at mga kaalyado nito sa gitna ng nagpapatuloy na hidwaan sa gitnang silangan. Ang deklarasyong ito ng embargo ay naglalayong paralisahin ang ekonomiya at kalakalan ng Saudi Arabia sa pamamagitan ng pag-target sa mga barkong ginagamit nito sa industriya ng enerhiya. Dahil dito, ang Gulf of Aden at Red Sea ay naging isang aktibong sonang pandigmaan para sa mga komersyal na barko.
Pinilit ang sitwasyong ito ang mga pandaigdigang kumpanya sa paglalayag na baguhin ang kanilang mga nakasanayang ruta upang maiwasan ang sakuna. Ang mga pag-atake ng Houthi nitong mga nakaraang araw ay hindi lamang banta sa salita, kundi aktuwal na karahasan sa karagatan. Marami ng barkong may kaugnayan sa Saudi Arabia ang direktang inatake gamit ang mga drone, balistikong misil at maging mga sasakyang pandagat na walang tripulante at puno ng pampasabog. Ang mga insidenteng ito ang nagtulak sa mga operator na huwag nang makipagsapalaran sa mapanganib na daanan ng Bab el Mandeb. Dahil sa lumalalang banta, kumilos na rin ang mga pandaigdigang institusyong pinansyal upang protektahan ang kanilang mga interes. Noong nakaraang linggo, pinalawak ng pamilihan ng siguro sa paglalayag sa London ang itinuturing nitong zona na may mataas na panganib sa Red Sea. Ang hakbang na ito ay direktang tugon sa mga pag-atake sa mga barkong may kaugnayan sa Saudi Arabia at nagpapahiwatig na ang buong rehiyon ay hindi naligtas para sa normal na paglalayag. Sa bagong deklarasyon ng pamilihan ng siguro sa London, idinagdag sa zona na may mataas na panganib ang mga katubigang malapit sa marami pang daungan ng Saudi Arabia. Ibig sabihin nito ang anumang barkong dadaan o dadaong sa mga lugar na ito ay kailangang magbayad ng napakataas na bayad sa seguro. Ang dagdag na pasanin sa pananalapi ay lalo pang nagpapahirap sa mga kumpanya sa paglalayag na ipagpatuloy ang kanilang normal na operasyon sa rehiyon. Ang krisis na ito ay nagpapakita ng kahinaan ng pandaigdigang kadena ng supply sa mga estratehikong daanan ng tubig. Ang Red Sea at Suez Canal ay nagsisilbing pinakamabilis na ruta ng kalakalan sa pagitan ng Asya at Europa. Kapag ang mga dambuhalang barko tulad ng mga supertanker ng Saudi Arabia ay napilitang umiwas dito, naaapektuhan ang buong daloy ng kalakalan sa mundo at naaantala ang paghahatid ng mga produkto at materyales. Para sa mga mamimili sa buong mundo kabilang narito sa Pilipinas, ang ganitong mga pangyayari ay maaaring magbunga ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Ang mas mataas na gasto sa transportasyon at seguro ng langis ay kalaunang ipapasa sa mga mamimili. Kaya naman, ang krisis sa Red Sea ay hindi lamang isang issue ng seguridad sa gitnang silangan, kundi isang usaping may direktang epekto sa bulsa ng bawat mamamayan. Bagamat may mga koalisyong militar na pinamumunuan ng Estados Unidos na nagpapatrolya sa rehiyon upang protektahan ang mga barko, tila hindi ito sapat upang pigilan ang mga Houthi. Ang kakayahan ng mga rebeldeng ito na maglunsad ng mga murang ngunit epektibong pag-atake gamit ang mga drone ay nagbibigay sa kanila ng bentahe. Ito ang dahilan kung bakit mas pinipili pa rin ng mga kumpanya na umiwas kaysa umasa sa proteksiyong militar sa dagat. Para sa Saudi Arabia, ang sitwasyong ito ay isang malaking hamon sa estratehikong posisyon nito sa rehiyon. Sa isang banda, sinusubukan nitong mapanatili ang kapayapaan sa Yemen sa pamamagitan ng mga negosasyon. Sa kabilang banda, kailangan nitong protektahan ang pinakamahalagang industriya nito, ang pagluluwas ng langis. Ang pag-iwas ng sarili nitong mga barko sa mga daungan nito ay isang malaking dagok. Ayon sa mga eksperto sa geopolitika, ang desisyon ng Saudi Arabia na ilipat sa ibang ruta ang mga supertanker nito ay nagpapahiwatig na inaasahan nito ang isang matagalang krisis. Hindi lamang ito isang panandaliang pag-iwas, kundi isang estratehikong paghahanda para sa mas matagal na kaguluhan sa rehiyon. Ipinapakita nitong ang tensyon sa pagitan ng Iran ng mga grupong sinusuportahan nito tulad ng Houthi at ng Saudi Arabia ay malayo pa sa kapayapaan. Sa pagtatapos ng ulat na ito, malinaw na ang 6 na supertanker ng Saudi Arabia na umiwas sa Gulf of Aden ay simbolo ng mas malalim na krisis sa pandaigdigang seguridad at ekonomiya. Patuloy nating babantayan ang mga susunod na pangyayari sa Red Sea at kung paano makaaapekto ang mga ito sa pandaigdigang merkado ng enerhiya at kalakalan. Isang malaking pagbabago sa digmaan sa Ukraine ang kasalukuyang nagaganap matapos magsimulang mag-operate ang tinaguriang Starlink ng Russia. Ang sistemang satellite na tinatawag na Rasvet ay opisyal ng sumasaklaw sa himpapawid ng Ukraine. Ayon sa mga ulat, ang bagong teknolohiyang ito ay naglalayong palakasin ang koordinasyon ng militar ng Russia sa larangan ng digmaan, partikular na sa kanilang mga malayuang operasyon at komunikasyon. Sa pamamagitan ng sistemang Rasvet, inaasahang mapapabuti ng hukbong Ruso ang kanilang kakayahang makipag-ugnayan at kontrolin ang mga advanced na kagamitang pandigma mula sa malalayong distansya. Ang hakbang na ito ay direktang hamon sa dominasyon ng Starlink ng SpaceX na kasalukuyang ginagamit ng Ukraine. Ito ay nagbibigay sa Russia ng sarili nitong secure na network para sa mas mabilis na pagpapadala ng mga taktikal na utos. Kinumpirma ni Volodymyr Stepanets, isang kilalang eksperto sa satellite communications mula sa Ukraine, na ang mga satellite sa ilalim ng proyektong Rasvet ay matagumpay nang nailagay sa orbit.
Ang proyektong ito ay pinamamahalaan ng kumpanyang Ruso na Bureau 1440. Ayon sa kanyang pagsusuri, ang pag-deploy ng unang phase ng konstelasyon ng mga satellite na ito ay nakumpleto na at handa ng gamitin para sa militar. Base sa mga huling datos noong Hulyo 31, may kabuuang 12 satellite ng RASVET ang matagumpay na nakaabot sa kanilang operational altitude na 550 kilometro. 3 pang satellite ang kasalukuyang itinataas ang posisyon, habang isa naman ang napaulat na muling pumasok sa atmosfera ng daigdig at nasunog. Pinaghihinalaan ng mga eksperto na ang pagbagsak na ito ay sanhi ng isang depekto sa pagmamanupaktura. Ipinaliwanag ni Stepanets na bagaman limitado pa ang bilangan ng mga satellite, nakabuo na ito ng isang epektibong network na nagbibigay ng koneksyon sa buong Ukraine nang hindi bababa sa 2 beses bawat araw. Ang bawat window ng koneksyon ay tumatagal ng humigit kumulang 1 oras. Gayunpaman, sa ilang partikular na estratehikong lugar, ang agwat ng paglipas ng mga satellite ay mas mabilis, umaabot lamang ng 1.5 oras. Ayon sa data mula sa satellite tracking website na N2YO, ang mga RASVET satellite ay dumadaan sa himpapawid ng Ukraine ng 4 na beses kada araw, ngunit sa 4 na pagkakataong ito, 2 hanggang 3 beses lamang ang may sapat na taas mula sa horizon upang makalikha ng isang matatag at tuloy-tuloy na koneksyon sa mga ground station. Ito ay nagpapakita ng limitasyon, ngunit may potensyal pa ring lumawak sa hinaharap. Sa bawat pagdaan ng satellite na tumatagal ng 1 hanggang 1.5 oras, noong nagkakaroon ng tinatawag na connection window o panahon ng komunikasyon. Sa panahong ito, ang mga puwersang Ruso ay maaaring gumamit ng kanilang mga espesyal na terminal upang magpadala ng mga kritikal na impormasyon at mag-utos sa mga unit na nasa field ng walang pangamba na ma-intercept ng mga tradisyonal na sistema ng signal ng kaaway. Ang koneksyong ito ay partikular na mahalaga para sa pagkontrol ng mga unmanned surface vessels o mga drone sa dagat, pati na rin ang mga suicide drone at reconnaissance unmanned aerial vehicles o UAV. Sa tulong ng RASVET, ang mga operator ng Russia ay makakapagpadala ng mga real-time na imahe at direksyon sa kanilang mga kagamitan habang lumilipad sa malalim na teritoryo ng Ukraine na nagpapataas ng katumpakan ng atake. Bagamat isang malaking hakbang ito para sa Russia, naniniwala ang Russian military portal na Top War na masyadong maaga pa para sabihing ganap nitong mapapalitan ang Starlink sa labanan. Dahil sa kakaunting bilangan ng mga satellite at ang fixed o takdang schedule ng kanilang pagdaan, may sapat na pagkakataon pa ang Ukraine na maghanda at gumawa ng mga kaukulang hakbang upang kontrahin ang banta ng bagong sistemang ito. Dahil alam ng Ukraine ang eksaktong oras ng pagdaan ng mga satellite ng RASVET, maaari nilang i-deploy ang kanilang mga electronic warfare systems o jamming equipment sa mga partikular na oras lamang. Sa halip na ubusin ang kanilang lakas at resources sa buong araw, maaari nilang ituon ang pag-jam ng signal tuwing dadaan ng satellite na nagbibigay sa kanila ng bentahe sa pagtitipid ng enerhiya at kagamitan sa digmaan. Sa kasalukuyan, ang sistemang RASVET ay nasa maagang yugto pa lamang ng pag-unlad at hindi pa ipinapamahagi ng malawakan sa lahat ng unit ng militar ng Russia. Tanging ang ilang piling unit lamang na nakatanggap ng mga terminal ang kasalukuyang nakakagamit nito. Bukod dito, dahil bago pa lamang ang teknolohiya, hindi pa lahat ng satellite ay gumagana ng perpekto at tikom pa ang Bureau 1440 sa mga napaulat na aberya. Dahil sa pasumpong-sumpong na koneksyon, pinaniniwalaan ng mga eksperto na gagamit ang militar ng Russia ng isang intermittent operation model o pamamaraang paputol-putol. Sa ilalim ng sistemang ito, ang mga drone at iba pang kagamitan ay hindi nangangailangan ng tuloy-tuloy na signal mula sa tao upang gumana sa simula ng kanilang misyon, kundi gagamit muna ng sariling navigation system para sa paunang paglipad. Kapag ang drone ay nasa himpapawid na, ito ay automatikong mag-navigate at maghahanap ng target gamit ang pre-programmed coordinates. Sa sandaling bumukas ang connection window mula sa satellite ng RASVET, ang operator sa ground ay makakatanggap ng mga larawan mula sa drone at magpapadala ng mga bagong utos tulad ng pag-iwas sa air defense ng Ukraine o pag-update sa target bago tuluyang isagawa ang pag-atake. Matatandaang inilunsad ng Russia ang unang batch ng 16 na RASVET satellite noong Marso ng taong ito na sinusundan ng ikalawang batch noong huling bahagi ng Hulyo. Kung magpapatuloy ang bilis ng pag-deploy na ito, ang mga satellite mula sa ikalawang batch ay inaasahang magiging ganap na operational sa darating na Oktubre hanggang Nobyembre na magdaragdag ng 2 pang connection windows para sa militar.
Plano ng kumpanyang Bureau 1440 na simulan ng komersyalisasyon ng sistemang RASVET sa susunod na taon upang magbigay ng high-speed internet sa mga malalayong rehiyon. Ngunit sa likod ng sibilyang layuning ito, malinaw na ang prioridad ng Russia ay ang paggamit nito para sa pambansang seguridad at suporta sa kanilang mga sundalo sa Ukraine na nagpapakita ng dual-use nature ng their space technology. May ambisyosong plano ang Russia na palawakin ang konstelasyong ito sa mga susunod na taon. Ayon sa mga ulat, target ng Bureau 1440 na magkaroon ng 250 satellites sa taong 2027. Plano rin nilang itaas ito sa 730 satellites sa 2030 at higit sa 900 satellite pagdating ng taong 2035 upang makabuo ng isang pandaigdigang network ng mabilis na komunikasyon. Gayunpaman, ang roadmap na ito ay nagtataglay ng napakalaking hamon sa logistika at produksyon. Upang maabot ang target, kailangang maglunsad ang Russia ng 16 na satellite bawat buwan. Sa kasalukuyan, ang kanilang bilis ay nasa isang paglulunsad lamang bawat 4 na buwan. Nangangahulugan ito na kailangan nilang quadruple in o 4 na beses na pabilisin ang kanilang kasalukuyang kapasidad sa paggawa ng rocket. Sa kabila ng mga hamong ito, nagbabala ang mga eksperto ng Ukraine na maaring maabot ng Russia ang kanilang ika-4 na serye ng paglulunsad sa Marso ng taong 2027. Kung magtatagumpay, maaari silang magkaroon ng kakayahang magbigay ng 24 oras na tuloy-tuloy na internet coverage sa buong Ukraine sa kalagitnaan ng susunod na taon. Isang seryosong banta ito na nangangailangan ng mabilis na tugon mula sa Kyiv. Mula sa teknikal na pananaw, ang mga terminal ng RASVET ay may bigat na mas mababa sa 15 kilo at may sukat na 60 sentimetro bawat gilid na kayang magbigay ng bandwidth na hanggang 1 gigabit bawat segundo. Ang disenyo nito ay napakahalin tulad sa Starlink ng SpaceX na gumagamit din ng advanced na antena upang automatikong hanapin ang posisyon ng satellite nang hindi na kailangan ng manual na pag-adjust. Ang pag-usbong ng RASVET ay nagpapakita na ang labanan sa pagitan ng Russia at Ukraine ay hindi lamang nagaganap sa lupa kundi maging sa kalawakan. Sa pagpasok ng bagong teknolohiyang ito, ang digmaan ay papasok sa isang mas komplikadong yugto kung saan ang kontrol sa impormasyon at signal ang magiging susi sa tagumpay. Patuloy naming babantayan ang mga susunod na kaganapan dito sa Pandaigdigang Balita.